So, hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, phone comparison ulit tayo between sa mga iPhones, iPhone 14 versus the iPhone 14 Plus. Ano kaya magandang iPhone din na pwede nyo mabili ngayon 2024 sa Green Hills? Tara mga J-Vlog, check natin. Okay, ito, magandang phone comparison. iPhone 14 versus iPhone 14 Plus. Na very rare na makakita sa Green Hills nito. Usually, ang nakikita talaga natin sa Green Hills is iPhone 13. iPhone 14, sobrang bihira lang. Pero, syempre, sa mga shop na nire-recommend ko, ay meron po silang mga iPhone 14 and 14 Plus. So, yun, unang-una, CMB Gadgets kay Ate Mayet. Pangalawa is ZMB Cellphone Accessories kay Ate Annette. Pangatlo is Maling Gadget Shop kay Ate Malin. Don't worry, yung mga link ng kanilang Facebook pages, kung meron kayong inquiries, nasa description box mga J-Vlog. I-check nyo na po yan. Mag-inquire na kayo. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog. Automatic yan. 500 pesos cash discount agad-agad sa mga shop na yan. So, game! Our topic for today is iPhone 14 and 14 Plus. First of all, ano ba ang mga presyo nito ngayon sa Green Hills? First, dito muna tayo sa iPhone 14. Tulad nga ng sinabi ko, bihira lang tayo makakita ng iPhone 14 lalo na 256 GB. Usually, nakikita ko is network clock, tapos 128 GB. So, 128 GB na lang ang sasabihin kong presyo sa inyo na ang range ng 128 is sa 28 to 29,000 pesos. Depende na rin yan sa offer. Usually, kung 256, sabihin na natin nasa 30K, ganyan. Ganyan yung range. Napakakunti lang ng difference niya sa iPhone 13 na sobrang pareho lang po ng specifications dahil ang utak ng 13 and iPhone 14 ay super same, ay pareho lang. So, yung iPhone 14 Plus, eto, sinabi ko nga ito sa inyo, eto, blinag natin ito kay Ate Met, napakadami niyang 14 Plus nung July. Konti na lang ngayong August, baka magkaroon kayo ng interest, diba? 14 Plus, ang range ng 14 Plus, nasa 128 is 33 to 34,000 pesos. 128 gigabytes din ang usually karamihan doon sa CMB Gadgets. Pero nakakita ko 256 nun before, nasa 37 to 39,000. 256 na iPhone 14 Plus. So, meron din mga consumers, of course, na nagde-decide sa dalawang smartphone na to. Kasi ako nung lumabas ang 14 series, nung bumili ako ng 14 Pro Max, sobrang gusto ko yung 14 Plus. Kasi yan yung first ever na base model ng iPhone na merong malaking display na same sa Pro Max version, which is merong 6.7 inches. Kaya nagkaroon ako ng interest yan. And marami ako nakikita sa comment section, binabasa ko sa comment section, na sobra silang natutuwa sa battery performance ng 14 Plus compare sa mga Pro models nila. So, good to know na maganda ang battery performance ng 14 Plus. And yes, based kasi sa specifications ng 14 Plus, yung kanyang battery nasa 4,300 plus milliampere. Tapos sa iPhone 14, napakalayo ng difference sa 14 Plus, is meron siyang almost 3,300 mAh. So, when it comes sa battery, clear winner ang 14 Plus. Grabe, ang ganda ng battery niya. Sabay-sabay, talaga, kaya niya makipagsabayan sa mga battery ng Pro Max version. Yun din parang siya yung Pro Max version nga ng base model, kasi 14 Plus. So, sa mga avid fan ng Apple, alam niyo naman, na dalawang model lang naman ang lumalabas before, base and plus model. So, nilagay nila yan ngayon dito. So, before, di ba, iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, plus ang pinaka-top of the line. Ngayon, ginawa nila ngayon yan, nagsimula yan sa 14 series, 14, 14 Plus, pero kung gusto nyo ng Pro, meron tayong Pro and Pro Max. So, yun, nagbigay sila ng top of the line sa base model, which is the Plus version. And, yun nga, when it comes sa specs ng 14 and 14 Plus, hindi po sila talaga nagkakalay ng difference. Parang sa Pro and Pro Max version. Ang main difference lang is the battery itself and of course the screen size. When it comes sa resolution, design, build quality, material na ginamit, lahat ng mga buttons, placement ng buttons ay pareho-pareho lang naman po sa 14 and 14 Plus. Pero syempre, malaking impacto sa buying decision ng consumer kasi malaki-laki rin naman ang kanilang price difference. For example nga, yung iPhone 14 is 128 is 28K. Tapos, yung iPhone 14 Plus is 33K. So, ano na siya? So, 5,000 pesos price difference, di ba? Syempre, sa ibang consumers, is malaking impact yan or malaking bagay din ang 5,000 pesos.
Pero kung talagang, ako kasi pag bumibili ako ng gadget, ilang beses kong iniisip, yung bibilin kong gadget, kung magiging sulit ba siya in the long run. So, kung bibili nga kayo, kung meron pa naman kayong extra 5,000 pesos, wag na kayo magtipid, mga J-Vlog. Go for the 14 Plus. Paniguradong matutuwa kayo sa battery ng smartphone na yan. Napakalaki. Pro Max ng kanyang performance. Siyempre, ma-enjoy nyo rin yung screen size. Marami rin kasing consumers na ayaw yung malaking screen size pero gusto yung malaking battery. Kaya, nanonochoy sila sa base model na regular size iPhone. Kaya maraming magkakagusto sa iPhone 14. Pero to, real talking ko na kayo dito sa video. Kung mag-iPhone 14 kayo, na 128, makinig na lang kayo sa akin, mag-iPhone 13 na lang kayo na 128 gigabytes. Kasi yun nga, tulad sa phone comparison ko sa 13 and 14, wala naman po silang ganon kalaking difference at makakatipid pa kayo ng bonggang-bongga. So, unang-una, iyan ko sa inyo yung battery ng 14 and 13 ha. Yung iPhone 14, ang battery nun is 3,279 mAh. Yung iPhone 13 is 3,240 mAh. Napakakunti lang naman po ng difference sila sa battery. Kaya wala pong malaking impact ang battery ng 13 and 14. Kaya kung magpo-14 kayo at gusto nyo pang makatipid, I suggest go for the iPhone 13 kasi usually ang 13 nasa 23 to 25,000 pesos. Malaki rin po ang matitipid nyo. Ito yung side-by-side comparison ng iPhone 14 and iPhone 14 Plus. So, when it comes to internals, same lang naman sila. Ang pinagkaiba nila is yung battery. Syempre, mas malaking form factor. Mayroon din ako nakikita sa comment section na napakakunat daw ng battery ng 14 Plus. So, wala kasi ako nagamit na personal phone ng 14 Plus. Pero yun, bibili tayo na ito soon. I-review natin. Nasa lineup na yan. Pero, may nagsasabi, mas malupit pa raw yung battery nito sa 13 Pro Max kasi nasa 4 Plus yung battery nitong iPhone 14 Plus. So, itong iPhone 14 isa sa 3 plus mAh, pero maganda rin ang battery performance and dahil of course sa software optimization ng iOS. And size comparison sa display, ang pinagkaiba talaga. 6.1 inches versus 6.7 inches. Ayan. Pareho lang naman na Super Retina XDR OLED display. Pareho rin na 60 Hz refresh rate. Sa likod naman is pareho sila na glossy glass. Parehong lavender color to ng 14 and 14 Plus. Pareho na merong 12 megapixel main, 12 megapixel ultra wide. Same lang naman po sila ng design. Sa gilid, same din na nandito yung power button sa right side. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side, same din na nandito yung ring and silent toggle, volume rocker, and of course yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is the lightning port, speaker grills, and microphone. So, check naman natin yung camera. So, si iPhone 14 and 14 Plus ay merong ultra-wide camera. Wala po silang telephoto lens. So, wala silang special lens for the zoom. So, yung digital zoom nila is hanggang 5 times digital zoom. Siyempre, meron tong ever popular na 0.5. Ayan, 0.5 lens. Siyempre, meron to cinematic mode na very useful yan for making contents, video. Support nito rear at front camera ng 4K video recording up to 60 FPS. Ayan, 4K 60. Ayan. So, napaka-solid, napakataas ng resolution, slow motion, time-lapse. Ayan, naano natin yung time-lapse. Siyempre, meron tayong portrait mode for background blur. Siyempre, isa rin si Apple sa merong magandang portrait mode. Panorama for wider shot. Ayan, so mag-take photo tayo ng isang subject. Ayan. Same lang naman mga ka-J-Vlog. Pero kung makikita nyo dito sa ating shot, ewan ko dahil lang sa light, is parang mas wait lang, ulitin natin. Parang mas darker shade ang camera ng 14 Plus compare sa iPhone 14. Ayan, no? So, yun mga ka-J-Vlog ang ating quick phone comparison between the iPhone 14 and 14 Plus.
Sana po nakatulong po sa inyo to sa inyong buying decision pag bibili kayo dito sa dalawang smartphone na to. Ayun nga, tulad na sinabi ko, very rare yan sa Green Hills. Napakabihira lang natin sobrang bihira lang natin makikita ang 14 and 14 Plus. Tapos yun nga, kung naghahanap kayo niyan, sa mga shop na nire-recommend ko, meron naman po silang ma-offer niyan. Yung links ng kanilang shop, yung link ng kanilang shop ay nasa description box. I-check nyo na lang yung mga J-Vlog. Sabihin nyo lang na panood nyo sa vlog, automatic yan, 500 pesos. Cash discount agad-agad.